Magandang gabi mga kaibigan. Trillanes, kinasuhan si Senator Bongo sa Ombudsman at Senador Bongo rumisbak kay dating Senador Trillanes. Ayan mga kaibigan, sa ating mga taga-subaybay sa PPNC News Comment Channel. Ayan, at dito tayo ngayon ating titingnan at pakikinggan ano ba yung kinahatnan ng kontrobersiya na kinasasangkutan ng ating senador na si Senador Bongo. Okay, titingnan natin mga kaibigan na si dating Senador Trillanes ay nagsampa ng kaso doon sa Ombudsman kay Senador Bongo patungkol sa graft and corruption. Talagang matinding akusasyon yan mga kaibigan, no? Kung titingnan natin, isa si Senador Bongo sa pinakamalapit na kaibigan at pinakamalapit na taga-suporta ng dating administrasyon ng Duterte administration. Kaya ito makikita natin na talagang dahil papalapit na ang national elections, 2 taon mahigit na lang, kaya ngayon ay talagang nagpapatsadahan na ang magkabilang kampo. Titingnan natin mga kaibigan, bakit nga ba talagang gustong sirain ng ni dating Senador Trillanes si Senador Bongo. Titingnan natin na makikita natin na dahil sa mga kinasasangkutang mga anomalya na lalo na ngayong kontrobersiya na sa tingin ng iba ay bakit ngayon lang binubulaklatkat ang edit na lahil dira. Naka-live kita ni? Di wala kasi. Binubulaktat, binubusisi ang kontrobersiya patungkol sa flood control. Dati pa naman ay mayroon ng anomalya sa flood control projects nung Duterte administration. Kaya ito yung talagang pinupukol ngayon ng administration. Bakit ngayon ito lang 3 years na administration ang pinupukol ng controversy? Sa panahon naman ng Duterte administration mayroon din namang kontrobersiya patungkol sa graft and corruption at ito sa tinatawag natin na flood control projects, no? Kung titingnan natin sa anomalyang nangyayari sa panahon ng Duterte administration, lalong-lalo na kay Senador Bongo, dahil ito makikita natin ang personal interest. Isa sa ginawang hakbang ni dating Senador Trillanes ay yung personal interest patungkol sa negosyo ng kanyang pamilya, no? Kung ating titingnan, mayroong negosyo ang Pamilya Go patungkol sa mga proyekto lalong-lalo na sa Davao area, no? Itong tinatawag natin na CLTG Builders, no? Kung nakasama at kasama ang Diskaya Group, no? Itong St. Gerard Construction. So nagkaroon pala ito sila ng merging, no? Yung Bongo Builders at saka yung Diskaya Construction, no? Nagkakahalaga ng mahigit 815 million pesos. So malaking na rin yan mga kaibigan, no? Kaya dito natin malalaman bakit sumisingaw ang mga kontrobersiya. So kung titingnan natin, kaya pakinggan muna natin ang sagot ni Senador Bongo, no, sa kaniyang patutsada rin sa ginawang sampa ng kaso ni dating Senador Trillanes kanya doon sa Ombudsman. Ito yung kunting sagot ni Senador Bongo patungkol sa kaniyang napapansin ko parang naiba na po ang narrative. Parang meron ng script, no, na sinusunod o playbook.
as a Filipino, I am urging the ICI, the Ombudsman, and the DPWH to seek the truth. Tumbukin lang po yung katotohanan. Maniwala kayo sa hindi. Stop po muna tayo dyan mga kaibigan. Yung sinasabi ni Senator Bongo na tumbukin ang katotohanan dahil sa ngayon nga, yung issue ay ang latest controversy na nangyayari patungkol sa flood control project ng 21 no, 21 mahigit na mga construction no na constructions na kasama sa flood control projects na mga kinasuhan ay bakit isasama pa kung titingnan natin bakit isasama pa yung dati ngayon naman hindi naman sila kasama no so ang kung titingnan natin ang ginawa ni Antonio Trillanes IV dating senador ay bumalik lang sila sa nangyari nung una, no? Hindi lang pala ito ngayon nangyari, at nung una pa ay nagkakaroon na sila ng mga anomalya sa flood control projects at kasama nga ito. Kaya nga palaging sinasabi ng dating senador, bakit ngayon lang dati pa naman may mga anomalya nang nangyayari sa flood control projects na ito. Kaya ito yung pinupukol na yon ng ating senador na bakit no may parang may script daw. So, scripted na yung nangyayari dahil imbis na tingnan ang sa ngayon binabalikan ang dating administrasyon. So ito yung sagot niya na sinasabing same issue pa rin yung pinupukol sa kanila ng dating administrasyon. Mas gugulo po ang bayan. Magulo na po ngayon, mas gugulo po ang bayan. Magagalit po at Tama yung sinasabi ng ating senador. Sabi niya, magulo na ngayon, mas gugulo pa ang bayan. Talagang mas gugulo ang bayan dahil malalaman ng ating mga kababayan ang nangyaring anomalya at mga korupsyon ng dating administrasyon. Kaya tama yung sinasabi ng ating senador na magulo na ngayon, mas magkakagulo kung malalaman ng ating mga kababayan na ang dating administrasyon din pala ay mayroong malaking kontrobersiya at anomalya, korupsyon patungkol sa flood control projects na ito ng DPWH. Tama. pakiusap ko lang po muli. Tumbukin lang po yung katotohanan. Seek the truth, not the script. If there's any. Ito ay isa po itong diversionary tactic para ilihis ang atensyon ng taong bayan sa tunay na mga issue. Klaro naman eh. Kahapon nga lang, nabanggit ni former Governor Chavit Singson. Another diversionary tactic. Ang talamak po ngayon na korupsyon, talamak ang korupsyon ngayon sa kasalukuyang gobyerno. Ang dapat talagang Tama na naman ang ating senador, no? Talamak talaga ang korupsyon sa ating gobyerno. Pero, ika nga ni Senador Bongo, it is a diversionary tactics lang para sa kanila na kontra sa administration dahil nga ang pinupukol ngayon ng tao ay ang kasalukuyang kontrobersiya patungkol sa mga ghost project ng flood control projects at saka ng mga anomalya patungkol sa graft and corruption ng mga ahensya lalo na sa ating sa DPWH at sa mga contractors na kasabwat nito. Kaya nga gustong-gusto ng ating senador na dapat dito lang i-concentrate at wag nang isama ang sa kanila dati dahil nga mas lalaki ang problema. So pero mas maganda sigurong tudlukan na lahat mga kababayan kung ano man ang naumpisahan na mga
mga korupsyon dati sa nagdaang mga administrasyon, hindi lang sa Duterte administration, kundi kahit na sa mga nagdaang mga administrasyon, sa Aquino administration, sa Ramos administration, Estrada administration, Macapagal administration, dahil ito nga ay naging ika nga ay talagang kalakaran na sa DPWH at sa ibang ahensya ng gobyerno. Kaya nga mas maganda at mas maigi na ito'y matukoy lahat ang pinagmulan. Kaya ika nga lahat ng anomalya ay may pinagmulan. Di ba mga kaibigan, no? So, kung may nalalaman kayong mga pinagmulang anomalya dyan, ay pwede kayong mag-comment sa ating PPNC. No? Nandyan naman ang ating numero sa PPNC. At mag-comment kayo kung mayroon kayong nalalaman. So, dito makikita natin na hindi gusto ng ating senador na ipahabain pa ang mga naumpisahang mga graft and corruption. Yung gusto niya ay i-concentrate na lang dito sa kasulukuyang administration. Pero sa tingin nyo, mga kababayan, tama ba yung sinasabi ng ating senador na i-concentrate na lang dito sa administration ito at hayaan na yung nagdaan? Ano sa palagay nyo? Kayo ang humusga mga kababayan dahil atin naman itong mga tax na ginamit nila. Ibig bang sabihin ay kakalimutan na lang natin ang nagdaan at walang mapaparusahan at ang paparusahan lang ay ang ngayon. So, nasa sa inyo ang karapatang humusga mga kababayan. So, patuloy natin pakinggan ang sagot ng ating senador patungkol sa ginawang reklamo sa kanya ng dating Senador Trillanes doon sa Ombudsman. Music. Issue. Ano bang totoong issue ngayon? Mm. Iba ang flood control scandal, mga ghost projects, mga anomalous projects, mga substandard projects. Yun naman po ang issue ngayon eh. Huwag tayong lumihis sa katotohanan. Napapansin ko, talagang merong gumugulo eh. Merong nasa likod nito na ginugulo lang po yung katotohanan. But I am one with the Filipinos in this crusade and fight against corruption. Kasama niyo po ako rito. Labanan po natin ito. Kulong po natin ang mga kurakot, mga magnanakaw. Ayan, tama na naman po ang sinasabi ng ating butihing senador na dapat ay makulong o ikulong ang mga nangungurakot. Ang problema kung ang nandyan sa nakaposisyon ang siyang nangungurakot, paano natin kaya makukulong yan? Kayo na rin po ang humusga mga kaibigan, no? Kung sa tingin nyo ay nangungurakot, halimbawa dito sa ating local na administrasyon o dito sa ating local o ano pa man, kung nangungurakot, kung sila ang nasa posisyon, kaya ba nating ipakulong sila? So, nasa sa atin din yan, ano? Kaya tama yung sinasabi ng ating butihing senador na kung may kasalanan ay dapat makulong kung mapatunayan na may graft and corruption na nangyari sa isang opisyal. Ang problema kung mataas na opisyal sa lipunan, kaya ba natin ipakulong ang ganyang mga tao? So, wala rin mangyayari kung hindi natin uumpisahan ang pagbabago sa ating lipunan. Ika nga. So, tayo ang nakakakita. So, tayo din dapat ang huhusga. So, tamang-tama yung sakto rin ang ginawa ng ating dating senador na asampahan ng kaso ang ating kasulukuyang senador na si Senador Bongo dahil nga mayroon silang nakitang anomalya sa panahon nila, no? Sa panahon ng dating administrasyon. At ito nga ay kasama ang isang construction firm ng Diskaya family. So ibig sabihin, kung sa panahon ng ngayon, umpisa ng Marcos administration ay talagang malaki ang naging income o kasama nga sa bilyonaryo channel na ginawa na interview yung mga Diskaya. So ibig sabihin ay nung umpisa pa lang bago sila sumikat
ay malaki na rin ang kinikita nila sa dagdaang mga administrasyon. Ika nga, di ba tama? O kayo na rin ang humusga mga kaibigan, no? Talagang makikita natin na ibig sabihin, naging bilyonaryo itong mga Diskaya, hindi lang ngayong mga taon na hindi lang ngayon sa kasalukuyan, kundi nung nagdaan pang mga administrasyon. Ika nga, kung titingnan natin, di ba, yung 2016 siguro sa mga news natin, makikita no na talagang doon sila nag-umpisa sa kanilang pamamayagpag sa construction firm. So makikita natin na ang CLTG Builders na pagmamayari ni Senador Bongo at ng kanyang pamilya ay nagkaroon sila ng kaugnayan sa kumpanya nila Diskaya, no? Sara Diskaya at ni Carly Diskaya. Ito yung St. Gerald Construction. Umano'y 816 million ang hanggang kontrata na sinasabing may link sa Duterte turf. So ibig sabihin, nung umpisa pa lang ay nagkaroon na sila ng malalaking kontrata sa ang mga Diskaya kasama ang CLTG Builders na pagmamayari ni Senador Bongo at ng kanyang pamilya. Kaya tamang-tama ginawa ni dating Senador Trillanes para lumabas ang katotohanan. Kasi ika nga, gusto nating malaman at lumabas ang katotohanan, ito na yon, no? Dapat simula sa umpisa, no? Hanggang sa ngayon sa kasalukuyan. So talagang ang pinakaugat, kasi kung magtatanggal lang tayo ng mga sanga-sanga at hindi yung mga ugat yung tatanggalin natin, ay magpapatuloy ang korupsyon sa ating lipunan, lalong-lalo na dito sa DPWH, no? Sa flood control projects na ito. Talagang napakalaking pera ang nawawala, nagugutom ang ating mga kababayan, no? Madaming maliliit na mga kumpanya, maliliit na mga nanininda ang nalulugmok sa utang. Itong mga malalaking kumpanya, mga malalaking tao sa ating lipunan ay nagpapasasa sa salapi, nahihiga sa salapi. Ang mga kababayan natin, ano na lang ang kinakain. Nung una, galunggong. Ngayon, sa Bisaya pa, ginamos na lang. Unsao naman nato ni mga kaibigan, di ba? So, patuloy natin pakita. Ano ba yung sagot ng ating butihing senador? Sabi niya ay same issue pa rin ang pinupukol sa kanya, no? Kung titingnan natin, at sa huling-huli, pakinggan natin ang huling sinabi ng ating senador. Rehash pa rin, pati polo niya, rehash pa rin. Ginamit muli. Pa rin ang ginamit niyang paninira. Ayan, so makikita natin na talagang same issue pa rin ang pinupukol daw sa kanya. Pero ang huling sinabi niya doon sa kanyang huling statement ay hindi niya naman mapipigilan ng kanyang pamilya na pumasok sa negosyo. Ang kanyang kapamilya at kamag-anak na magkaroon ng negosyo. So ibig sabihin, wala siyang control sa kanyang pamilya dahil ito nga naman ay personal nilang negosyo. Pero parang mayroon tayong makikitang maliit na issue dyan dahil magagamit ang posisyon, no? Dahil malakas nga sa posisyon. So siguro dahil kaya nga yung nangyayari ngayon, dahil malakas magbigay ang mga kontraktor, kaya napasa kanila napupunta ang mga projects. Sa nakikita natin dati, di ba, umaabot ng 25% ang para sa kay ganito, kay ganyan, talagang magkakaroon nga ng substandard yung mga projects, lalo na yung flood control projects natin. So hindi na makokontrol ang flood, nakokontrol natin ang pera. So nakontrol ang pera ng mga tao, nakontrol ang pera ng gobyerno ng iilan na nasa posisyon. Ang tubig ay hindi nakontrol. Kailan kaya makokontrol ang tubig? So, ayan mga kaibigan, no, patuloy nating subaybayan at pag-igihan, no,
na tingnan natin kung sino ba talaga ang may sala. Lahat, wag lang yung sa ngayon. Mas maganda siguro lahat ng nagkaroon ng anomalya, mga proyekto, mga anomalyang projects na yan ay talagang busisiin. So tamang-tama lang yung ating ombudsman ngayon ay bagong-bago, no? Si Ombudsman Rimulya ay siyempre talagang ano man ang isang pang kaso dyan ay talagang paghahawakan nila at talagang uusigin nila dahil nga yan ang trabaho nila, no? Yan ang trabaho ng ombudsman na kasuhan ang lahat ng mga nasa gobyernong mga opisyalis na may kasong graft and corruption. So, habulin talaga dahil pera ng taong bayan yan at hindi naman yang sarili nilang pera. Kaya nga, saludo kami sa iyo, Ombudsman Rimulya, no? Sa pagkadinig natin ay may 5 na siyang kinasuhan ng ombudsman ngayong araw lang na ito, no? Na 5 kinasuhan ng mga contractors. So talagang umuusad ang ating hustisya. At sana naman ay may makasuhan at may makulong. Kasi ito naman ang sigaw ng taong bayan na kasuhan at ikulong ang mga nagkasala. Ika nga, kung ikaw ay nagkasala ay dapat ikaw ay parusahan at kung dapat ay ibalik ang mga perang ninakaw sa taong bayan dahil ang perang yan ay pagmamayari ng taong bayan. Ayan mga ka-PPNC, maraming salamat at patuloy niyong subaybayan ang ating news channel. Ito po si Kuya Rans na nagsasabing pagpalain kayo ng puong may kapal.